Kolosas Kapitulo 3, versikulo 16. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Hello, kumusta? Salamat sa Panginoon at muli na naman tayong magbigay, papuri at pasalamat sa Panginoon. Isang araw na binigay ng Panginoon Diyos. Lahat ng araw sa iyo na yan, pero ang isang araw ay para sa Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Ang nasambit po kanina ng ating pastora ay ang ating ebanghelyo. Topic natin ay ang sandata sa paglaban. Kailangan po mayroon tayo niyan, mga kapatid, tayo mga hinirang ng Panginoon. Mayroon tayong sandata sa pakipaglaban. Kaya kung basihan natin ang pakipaglaban, mga kapatid, no, ay isa na dyan. Kukuha tayo ng example o halimbawa sa mga militar, no? Yung pakipaglaban sa kanilang kaaway. Ang pakipaglaban nila sa kanilang kaaway, mga kapatid, ay kapwa nila tao. Kapwa kalaban nila ang kanilang gustong patayin. So, kailangan mayroon silang sandata at ang tinatawag na, kung sa salita ng Panginoon Diyos, armor of God. Yan ang sandata. So, sa makatuwid, makamundo man na sagupaan ay mayroong armor of God o sandata sa pakipaglaban para makatagal sila sa pakipaglaban. Kung ating basahin ang sinabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo sa Episo Kapitulo 6, ang talatay 13 hanggang 18, ganito po ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magagawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, ang siyang ipapatay ninyo sa lahat nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na si panalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Itong talata na ito, mga kapatid, ay nagsimbolo ito sa sandata sa pakipaglaban. Kung ihalintulad natin, kailangan mayroon tayong tinatawag na panangga sa lahat ng bagay. Dahil alam naman natin na delikado ang sagupaan sa sanlibutan. Kaya sa sanlibutan, ang kaaway ng tao
ay ang kapwa-tao. Ngunit, ang sandata sa mga naglilingkod sa Panginoon ay kailangan maisuot ng bawat isa ang tinatawag na armor of God, mga kapatid. Ang armor of God ay siyang magliligtas sa atin tungo sa anumang temptation o anumang mga bagay na namuhay tayo sa mundong ito, mga kapatid. Bagamat ang ating kalaban dito, mga kapatid, ay hindi natin makikita. So sa makatuwid, kung hindi natin nakikita ang ating kalaban, kailangan mayroon kang sandata. Ano ang mga sandata sa pakipaglaban sa mga masama? Ang kasamaan na ito ay mga bad spirit, mga kapatid. Ito yung, kung ating isummarize, ito yung anghel na masasama na nagrebelde sa ating Panginoong Diyos nung sila'y noon sa langit. Siya ang espiritong masama na itinakwil ng Diyos dahil sa kanyang pagmamataas, mga kapatid. Walang iba kundi ang Diablo. The one-third of the angels na ipinitik dito sa daigdig. Naninirahan dito sa, ang kanilang tirahan, mga kapatid, ay yung kalawakan, buong kalawakan ng daigdig. Dito sila tinapon. Kaya mag-ingat ang mga taong napuntahan ito, yung mga espiritong mga masama na ito. Kaya dito sila naninirahan. Kaya unti-unti silang papasok sa mga taong wala pang Diyos sa kanilang buhay. Diyan sila papasok, mga kapatid. Ngunit, kailangan dala natin ang sandata na ito. Ang sandata sa pakipaglaban ay walang iba kundi Word of God, salita ng Diyos. Paano natin makamtan ang salita ng Diyos? Sa ating pakikinig at pakinig sa Ebanghelyo ng Panginoon, magkaroon tayo ng karunungan sa pamamagitan ng pagpupuri natin sa Panginoon. Diyan natin makukuha ang spiritual gift na ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. So sa makatuwid, lahat ng mga gusto ng Diyos na masagip, no? Masagip niya ang lahat ng mga sinapian ng mga masamang espiritu. O sa mga katuwid, mga demonyo, mga kapatid. Yan ang kalaban natin. Hindi natin makikita. Ang sinabi nga ng Panginoon sa Efesos 6:12, sapagkat ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo. Kaya ang laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu na kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ito yung tinutukoy ko kanina, mga kapatid, na mga bad angels na itinapon dito sa daigdig. Ito ang ating magiging kalaban. So, kung hindi natin alam, mga kapatid, ang masamang espiritu ay tumahana sa mga tao. Pero hindi yun ang kalaban natin ng mga tao, mga kapatid. Mahal natin ang mga tao. Ang kalaban natin dito ay ang espiritong masama na dapat maalis yan sa bawat isa sa atin. Kaya hindi lang natin alam na may mga masamang espiritu na naninirahan sa bawat isa. Hindi ninyo napapansin, mga kapatid, na ang naging kaaway sa sambahayan, di ba yung tayo-tayo lang, minsan nagbabangayan, minsan nag-aalitan, dahil may mga bad spirit, mga kapatid.
Yung tinatawag na mga may sakit, may mga sakit na nadala sa ospital, yun ang sinasapian ng mga masamang espiritu. Gusto ng dyablo na wasakin niya ang templo ng Diyos, na ang templo ng Diyos ay tayo. Gusto niyang wasakin yan, mga kapatid. So sa makatuwid, kailangan sakbat natin ang salita ng Diyos. Kailangan nating isapuso ang mga salita ng Diyos upang tayo'y tumagal sa mga gawa ng dyablo. Kahit na ang mga anghel anghel ng Panginoon, kung sila'y makipaglaban, mga kapatid, hindi sila gumagamit ng dahas. Hindi sila gumagamit ng anong bagay na ikapag sakit sa kanilang kalaban, kundi gumamit sila ng salita ng Panginoon. Kahit ang mga anghel, kung ihalimbawa natin, ihilintulad natin ang anghel ng Panginoon na nakipaglaban sa dyablo, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon, datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa dyablo na nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol. Kung tutusin, kaya niyang patayin ang anghel na katulad niya, mga kapatid. Ngunit, sabi niya, isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Ganun lang kasimple ang pakipaglaban, mga kapatid. Gaya naman katulad natin, kung tayo'y binigyan na ng karunungan ng Panginoong Diyos, binigyan na tayo ng kapahintulutan na makapagpalayas ng mga demonyo. Gamitin lang natin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. In Jesus' name. Yan. Mapalayas na natin yan sa pamagitan ng hindi pag-alipusta o hindi gamitan natin ng dahas, hindi natin gamitan ng mga matataas na salita ang tao upang mapasuko natin. So sa mga katuwid, katulad tayo ng mga anghel, mga kapatid, na lumalaban ng pakipaglaban sa mga taong hindi natin nakikita o masamang espiritu. Ihalimbawa na lang natin, mga kapatid, ang Panginoong Kristo, nung siya'y nangaral sa sangdaigdigan, pinapalayas niya ang mga demonyo sa pamagitan ng mga may naramdaman ng tao upang mapalayas niya ang mga demonyo sa katawan ng tao. Nagpagaling siya ng mga may sakit, mga kapatid. Nagpagaling siya ng libu-libong tao upang hindi na matahanan ng dyablo ang mga katawan ng tao. Kahit man si Jesus Christ ay tinukso din. Tinukso siya doon sa kanyang pangangaral na akala ng dyablo ay malusutan niya ang Diyos. Ang Diyos doon, mga kapatid, yung tumahan sa ating Panginoon Kristo. Kaya hindi niya nakikita ang Diyos. Hindi niya nakikita, hindi niya nagapi ang ating Panginoon Kristo. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, sa kanyang pakipaglaban sa dyablo, noong panahon na siya nangaral, nagpalayas siya ng mga demonyo, nagpalayas siya ng mga may sakit, at mga dinatnan ng mga taong masama. Dahil gusto ng Diyos na maging malinis ang templo na kanyang papasukan, mga kapatid. Ngunit may dyablo na tumukso sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, sa Mateo Kapitulo 4, ang talatay 1 hanggang 7, ito po ang pagtukso ng dyablo sa Panginoon, ngunit hindi nananaig ang Panginoon. Mateo 4:1-7 nang sinabi,
Nang magagayoy, hinatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. Sa 2, na nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Doon nagsasalita ang dyablo. Sabi ng dyablo, at nang ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Ganon ang manunukso, mga kapatid. Datapwat siya ay sumagot at sinabi, sabi ng Panginoon, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ganun lang kasimple, mga kapatid, ang pangangaral ng ating Panginoong Kristo. Hindi siya gumamit ng mga kapangyarihan upang magapin niya ang kanyang kalaban, mga kapatid. Dahil alam ng Diyos ang kahinaan ng dyablo. Ganun dapat ang inuutos sa atin ng Panginoon. Sa 5, sabi ng Panginoon, nang magagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya ay sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat siyang magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at alalayan ka ng kanang kamay, baka matisod ka na inyong paa sa isang bato. Ganun na naman ang panunukso ng ating Panginoon sa dyablo. Ang panunukso ng dyablo sa ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit sinabi ng ating Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat, di naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Kaya ba nating makapagbigay ng tamang diskarte sa ating kalaban, mga kapatid? Na hindi natin gamitan ng madahas na pananalita upang siya'y sumuko, upang maalis ang mga espiritong nasa loob ng kanyang katawan. Kung ganun, mga kapatid, ito ang batayan natin, ang salita ng Panginoon Kristo, na hindi siya gumamit ng mga dahas sapagkat ang ipapatay mo lang sa mga masamang espiritu na tumahan sa tao ay ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen? Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya't mag-ingat. Sabi ng Panginoon, mag-ingat tayo sa kalaban. Mag-ingat sa kalaban. Ang kalaban natin ay hindi nakikita. Tumatahan ito sa mga taong kahit Kristiyano, mga kapatid, kahit Kristiyano ay kayang tuklawin ng masamang espiritu. Kailangan laging mananatiling magpakumbaba ang Kristiyano. Hindi siya dapat magmamataas. Kung siya man ay marami nang natutuhan, marami na siyang narating, hindi dapat ipagmalaki niya. Dahil ang kalaban natin dito, mga kapatid, ay hindi tao, kundi masamang espiritu. Mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, kayo'y maging mapagpigil. Sabi niya ng ating Panginoon, kayo'y maging mapagpuyat. Unang Pedro 5:8-9 po yan. Ang iyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap na masisila niya. Hinahanap niya kahit sino mang tao na gusto niyang tuklawin, mga kapatid. Kaya niyang gapiin ang mga taong ito. Sa 9, na siya labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya.
yamang inyong malalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Laganap na yan, mga kapatid. Ang mga taong gustong kunin ng dyablo, no, na dito sa sanlibutan. Kaya nga dapat mayroon tayong isuot na armor of God o salita ng Diyos na siyang ipapatay natin sa suligi ng masama. Ang sinabi ng Panginoon sa Episo 6:16, ating taglayin ang kalasag, no, sa ating pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga suligi ng masama. Kailangan taglay natin ang ating pananampalataya. Lakasan natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng pabanjing-banjing lang. Dahil kung sino man ang manghina dyan, kaagad nandoon ang dyablo. Kalaban natin, hindi natin nakikita. Kaya panatilihin natin na tayo'y makinig sa Ebanghelyo at isakpat natin ang ating pananampalataya na kumikilala tayo sa Panginoon na siyang tagapagligtas sa atin. Siya ang ating sandata, mga kapatid. Manalangin tayong lagi. Yan ang sandata sa pakipaglaban. Ang panalangin, walang iba. Hindi yan, kung mayroong alam mo na matukso ka, manalangin ka kaagad. Dahil naranasan ko yan, mga kapatid, nung ako'y nasa construction. Marami doon mga tukso, mga, hindi ko na saliwalat lahat ng mga ano. Ang tukso ay nandoon. Ang ginawa ko, nanalangin ako, mga kapatid. Absuelto. Umalis ang masamang espiritu na sa halip ako'y tuksuhin. Yun, mga kapatid. Kaya ang sandata natin ay manalangin sa Panginoon. Mateo 26:41. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Tandaan ninyo, mga kapatid, na ang ating katawan, yan lagi ang pinapasukan ng masama dahil mahina ang ating laman. Madali tayong matukso. Kung mayroon ngang dyan na, halika rito sa amin. Maraming blessing dito, mga kapatid. Matukso ka na kaagad. Hindi mo dapat bigyan ng pagkakataon ang mga bagay na hindi naman dapat. Mga kalayawan lang yan, mga kapatid. Dapat ipokus natin sa Panginoon ang ating pag-iisip. Mayroon nga akong nabasa dito sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ito isang Kristiyano na malinis na. Malinis na siya. Kumbaga, wala na siyang kasalanan. Nung dumating ang Panginoon Kristo, siya lininis na ng Panginoon. Subalit, sa katagalan ng kanyang mga gawain, humaling siya sa makamundong sanlibutan. Kaya doon, papasok ang masamang espiritu. Ilang espiritu ang papasok doon? Kung siya'y umalis na sa kalayawan, ngunit bumalik sa paggawa ng masama na dapat kabutihan na lagi ang kanyang susukli sa kanyang pagbabago. Kapag malinis na ang tahanan na iyon at ikaw ay bumalik
aalis ang diablo dahil malinis na, nakasurvive ka na sa iyong pagpupuri at talagang nandoon na ang pag-accept mo sa Panginoon. Ngunit, kapag malinis na ang isang tao, ngunit bumalik siya sa dating gawain, ano ang sabi ng Panginoon? Doon sa mga taong bumalik sa dating gawain, sabi ng Panginoon sa Mateo, Kapitulo 12, 43 ang talatay 45. Ganito po ang ating marinig, mga kapatid. Datapwat ang karumaldumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap na kapahingan at hindi makakasumpong. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kung ang isang tao ay malinis na at wala nang kalalagyan sa kasamaan, aalis na yun pong mga kasamaan. Lumalakad yan sa tubig na walang tubig, kumbaga nasa sa kapaligiran, mga kapatid, no? Nasa kapaligiran. Humahanap siya ng mga sasapian din niya, mga kapatid. At kung wala siyang masumpungan, kung magagayoy sinabi niya, babalik ako. Babalik ako. Tingnan niya ang mga taong kung talagang naging matuwid. Babalik ako. Kung hindi makikita na hindi matuwid ang isang tao, sabi ng Panginoon, kung magagayoy sinabi niya, babalik ako sa aking bahay, nalilabasan ko. At pagdating niya, ay nasumpungan niyang walang laman, walis at nagagayakan. Ibig sabihin, nagkatuwaan, mga kapatid. Bumalik sa dating kalagayan. Nagagayakan ng mga, kung ano-anong mga bagay nasa sanlibutan. No? Kung magagayoy, sabi ng salita ng Diyos, yumaon siya at magsama pa ng 7 pang espiritu na lalong masama kaysa kanya. Na magsipasok at magsitahan doon at magiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang masamang lahing ito. Gayon, mga kapatid. Kung isummarize natin, parang backslider siya, mga kapatid. No? Kumbaga, ang akala niya ay magaling na siya noon. Ngunit bumalik siya. Dumating ang mga pagsubok sa kanya. Pinasukan siyang muli ng masamang espiritu. Yan ang dapat nating ipanalangin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Na huwag tayong mag-backslide. Tuloy-tuloy ang ating pakipaglaban. Dahil ang ating pakipaglaban, mga kapatid, ay hindi natin makikita. Magdala pa ng 7. Hindi lamang 7, mga kapatid, ang papasok sa isang tao kung siya'y wala sa Diyos. Halos 2,000, mga kapatid, 2,000 na mga masamang espiritu na papasok sa tao. Kaya yung iba dyan, mga kriminal, mga magnanakaw, kung ano-ano pa. Yan ang dapat nating ipinalangin, mga kapatid, na maging makasurvive tayo sa suligi ng masama. Hindi natin makikita ang kalaban Kaya, maigi nang tayo'y makinig at magbasa sa salita ng Diyos upang tayo'y tumagal. Dahil ang ating pakipaglaban ay
maging karapat-dapat yan sa Panginoon, ang ating pakipaglaban. Dahil mga pinili tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Pinili tayo na maghatid ng magandang balita para sa mga taong sinapian ng mga kalaban. Ang kalaban natin na hindi nakikita, tandaan natin mga kapatid, hindi nakikita. Malalaman natin sa ating mga sarili yan kung ang isang tao ay magalitin. Mayroon niyang masamang espiritu. Mayroong tinatawag na nagmumura. Mayroon niyang espiritu. Mayroong kunting kimbot lang. Galit na kaagad. Humanda kayo niyan kasi papasukan tayo ng masamang espiritu. Kaya ang sandata natin ay manalangin. Kagaya ng ating binabanggit kanina na magsigaya kayo ng sabi ng Panginoon, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas ng mga suligi ng masama. Ang pananampalataya lamang, mga kapatid, ang siyang makapagbigay sa atin ng tamang destinasyon para sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang isa sa mga sandata. Huwag tayong magpahawak sa mga lalang ng kasamaan, mga kapatid. Tandaan ninyo, ang kasamaan ay nasa paligid-ligid lang. Kaya kayong tuklawin. Kaya yung mga naghatid ng Ebanghelyo ay ipinapaalam na ang hari ng kasamaan ay walang iba kundi ang dyablo. Yan ang kalaban ng mga pastor na siyang naghatid ng Ebanghelyo. Hindi yung puro prosperity, puro pagyayaman. Yan nga ang isa sa mga ugat ng kasamaan, mga kapatid. Kaya ang dapat sa mga preacher, mga kapatid, ay ipamahagi itong ang kalaban natin ay hindi nakikita. Ang ating kalaban ay walang iba kundi ang hari ng espiritu ng masama. Walang iba kundi ang dyablo. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga salita dito na kayo'y sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin sa isang mamamatay tao. Buhat pa ng una at hindi na natili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagkat nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling. Mga kapatid, sinungaling ang ama ng masamang espiritu. Kaya huwag tayong mapagbitag niyan. Huwag tayong mapanglinlang yan sa mga gawa ng dyablo, mga kapatid. Siya ang bumulag sa lahat ng mga nandito sa sanlibutan. Bubulagin tayo niyan, mga kapatid. Kaya kung tayo'y walang sandata sa pagkipaglaban, wala tayong faith, wala tayong panalangin, kaya niyang ibalik yung mga taong sumunod na sa Panginoon, ngunit bumalik sa kalayawan. Yun ay tinawag backslider, mga kapatid. Kayang papasukan yan ng masamang espiritu. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, na binulag ng Diyos, sabi ng Panginoon, 2 Corinto 4:4, na binulag ng Diyos ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Gusto ng dyablo na hindi pasilangin ang liwanag. Na ang liwanag na ito ang kanyang salita.
Kaya't huwag tayong magpatukso, mga kapatid. Gamitin natin ang sandata na ibinigay ng Panginoong Diyos kahit katiting na pananampalataya lang. Yan ang gusto ng Diyos, na magapi ang mga masamang espiritu. Kaya tayong lahat ay handa sa pakipagbaka sa masamang espiritu, kasi ang espiritong masama hindi natin makikita yan. Pabalik-balik ako dyan, mga kapatid. Dahil napakahalaga ito na kung ang isang Kristiyano ay patuloy doon sa kanyang kalayawan, ipanalangin natin sila. Ipanalangin. Yan lang ang sandata natin, mga kapatid. Hindi natin kaaway ang mga tao. Hindi natin kaaway. Ang kaaway natin dito ay ang masamang espiritu na mga kampon ng dyablo. Hindi ba ninyo nahalata, mga kapatid, na kung minsan ang tao ay sinapian na ng masamang espiritu na mga lilo, mga matitigas ang ulo, di ba? Hindi na pasaway. Mabuti nga tayo. Nandito tayo ngayon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon sa presensya ng Panginoon. Na nandito tayo at nagpupuri, nagsasamba, tinataas natin ang kanyang pangalan. To God be the glory, mga kapatid. Na wag natin papasukin ang masamang espiritu sa atin, sa ating puso. Iwaksi natin ang lahat ng mga kasamaan na gusto tayong ilugmok ng dyablo. Wala na kasi siyang mapatunguhan, mga kapatid. Wala na. Dahil ang mga tao ay gusto na mananatili ang mga tao sa kabutihan. Kaya wala na siyang puwang dito sa daigdig na ito. Lahat ng mga nakikita ko sa buong media o buong sa YouTube, nandoon yung pagpupuri ng mga tao. Ay tinataas nila ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya gusto ng mga tao na ang ilaw ay pumasok sa kanilang mga puso. Gusto ng Diyos na ang mga kasalanan ay iwakli. Iwaksi. Kung sa Bisaya, iwakli. Na Bisaya, tuloy ako. Iwaksi. Tanggapin ang Panginoon Kristo. Magbalik loob sa Kanya. Dahil mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Kaya kung wala lang kalaban, napapasok doon sa mga tao, ay siguro mga matitino ang mga tao. Wala nang ibanghilyo magaganap, mga kapatid. Kaya itong ibanghilyo na ito ay inilaan para makahanda sa mga gawain ng masamang espiritu. Tiyakin natin na tayo'y bumalik na sa ilaw, na dati tayo'y mga kadiliman, tayo'y bumalik sa kaliwanagan, sabi ng Panginoon. Gawa 26, ang talatay 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasamaan o kasalanan at ng mga magmamana ng kasamahan ng mga pinagpagaling banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yan ang gusto ng Diyos, na idilat na natin ang ating mga mata, mga kapatid. Huwag na tayong bumalik sa dati nating mga gawain. Yan ang ipinapray natin sa Panginoon, na maging mapayapa ang buhay ng isang tao. Dahil kung ang isang tao papasukan ng mga masamang espiritu, mga kapatid, ang pamilyang iyon ay kaguluhan. Makikita ninyo yan sa kapaligiran, mga kapatid.
Makikita ninyo yan kung wala silang peace of mind sa Panginoon. Makikita ninyo yan. Puro away, kaguluhan dito. Hindi mo maarok ang kanilang kuhan. Ngunit tayo nakakaalam na ang bad spirit ay sumapi sa katawan ng tao. Katawan ng tao, ilan ang espiritu? 1 hanggang 7 ang karumaldumal na espiritu. Hanggang 2,000 po yan, mga kapatid. Ang masamang espiritu. Kaya, huwag tayong mag-atubili na idilat natin ang ating mga mata upang magbalik sa ilaw. Magbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Yan ang gusto ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Na tayo'y mula ng ating pagkakasala, lahat naman tayo makasalanan, mga kapatid. Lahat. Walang taong hindi nagkakasala. Habang namamatay ang tao, makasalanan siya. Ngunit ang kasalanan na yan, dahil sa pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo at umakyat sa langit, malinis na ang kalangitan, nandun na ang Panginoon Kristo. Iniwaksi na niya ang mga bad angels na nandun. Tayo ngayon ay gagawin niyang angels, mga kapatid, para ipuno doon sa kanyang itinakwil at inihagis sa sanlibutan ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, na siyang labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Unang Pedro 5:6. Yamang inyong nalalaman na mga gayong hirap ay magaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Maranasan ng mga tao ang mga kapighatian, mga kapatid. Ngunit kung tanggapin niya ang Kristo at isuot ang baluti o armor of God sa kanyang mga puso, hindi siya magagapi. Ang sabi ng ating Panginoon, kung balikan natin, ito ang pinaka-conclusion natin, mga kapatid. Ang sandata ng pakipaglaban ng Panginoon. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makakatagal sa araw ng masama. At kung magagawa ng lahat ay magsitibay. Yan ang gusto ng Diyos. Magsitibay ang lahat kung makakuha tayo ng gayong sandata, kagayakan, kasuutan. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katuwiran. Baluti ng katuwiran ang dapat nating makamtan, mga kapatid. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Dala-dala po natin yan, mga kapatid. Kahit tayo'y malugmok sa mga pagsubok na dumarating, dahil mayroon tayong panyapak na mahahanda. Ang panyapak na yan ay ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, mga kapatid. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu siyang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, doon sa Hebro, kung ito'y iyong makamtan, ay napakatalas. Bumabaon hanggang sa kasukasuan ng ating laman. Sa kasukasuan, sabi ng Panginoon, Hebro 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumikilala ng pag-iisip ng mga haka ng puso. Yan ang isakbat natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoong Diyos. Patayin natin ang mga masama sa pamamagitan ng ating panalangin. Huwag tayong magsawa sa paglilingkod. Huwag tayong magsawa sa pagpupuri
sa Panginoon sapagkat siya ang ating dakilang hari na siyang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid. Naway, naunawaan ninyo ang ebanghelyo ng ating pakipaglaban sa mundong ito ay ang masamang espiritu. Salamat po at magandang umaga. Amen. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.